Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino ang pinagpala? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang ebanghelyong ating pinakinggan, kung saan ang isang babae ang sumigaw mula sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Blessed is the womb that carried you, and the breasts at which you nursed." In other words, pinagpala ang nanay mo. Pinagpala ang nanay mo na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso. Sino po ba yon? Ang mahal na birhen. At totoo naman, ang mahal na birhen ay pinagpala sapagkat mismong ang anghel na si Gabriel, nung siya'y dalawin, ay binanggit ng anghel, "Maria, bukod kang pinagpala, napupuno ka ng grasya. Mary, you are full of grace." So, kung sasabihin natin si Maria ay pinagpala dahil ang sinapupunan niya ang pinili ng Diyos na maging tahanan sa loob ng 9 na buwan, hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasama sa mga pinagpala sapagkat hindi naman natin dinala sa sinapupunan ang Panginoong Hesus. Hindi naman natin pinasuso si Jesus. So sa mga katwid, totoo yon kay Maria, pero hindi yun totoo sa atin. Masasabi yon kay Maria, pero hindi yun masasabi sa atin. We cannot be considered blessed because we did not carry in our womb Jesus. We cannot be considered blessed because we did not nourish Jesus through our breasts. Ang lungkot naman, ano? Ay, hindi pala ako kasali. Parang nagpaplano kayo na magpunta ng Singapore o Hong Kong. Lika, punta tayo. Patapos sinabi sa'yo, ikaw, hindi ka kasama. Ang lungkot nun. O kaya, sa mga taga Bulacan at Laguna na nagplanong pumunta ng Manila Cathedral, excited na excited ka. Pero 2 araw bago ang Sabado, ay sinimula mong ubuhin at nilagnat ka pa. At nung mag-antigen, positive ka pala. Ay, hindi ka pwedeng sumama. Baka manghawa ka pa. Ganon ang nararamdaman natin. Hindi ako kasama. Hindi ako kabilang sa mga pinagpala. Pero mga ginigil kong kapatid, ang kagandahan nito ay, bagamat hindi sinabi ni Jesus doon sa babae, "Mali ka sa sinabi mo." Hindi. Pero sabi niya, mas higit na pinagpala yung nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Now, sinong kabilang doon? Sa pangalawang grupo ng mga pinagpala, unang-una, ang mahal na birhen. Kasi ang mahal na birhen ay nakinig sa salita ng Diyos na ipinahayag ng anghel at ang mahal na birhen tinupad ang salita ng Diyos. So hindi lamang siya babaeng pinagpala dahil dinala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus, pinasuso niya si Jesus, kundi siya'y pinagpala din sapagkat marunong siyang makinig at magsabuhay ng salita ng Diyos. Pero ang kagandahan ay ito, sa pangalawang kategorya ng pagpapala, pwede na tayong makasama. 2 lamang ang kondisyon. We are blessed if we listen to the Word of God and we observe it.
Ang pinagpala ay ang nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero aminin natin, hindi madali yon. Marami ang nahihirapan sa ating makinig. Bakit? Kasi ang dami nating ingay sa paligid. Ang dami nating mga distractions. Nandiyan dyan na ang mga gadget, nandiyan dyan na ang mga problema sa buhay, nandiyan dyan na yung mga iba't ibang pinagkakabalahan. Kuminsan, we find it difficult to listen to the Word because there are so much noises around us. There are so much distractions around us. Hindi ba kuminsan ganyan nga nangyayari? Sa pagkainan, sa halip na magkwentuhan ang isang pamilya, kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang text, kanya-kanyang mundo. Sana po yung mga magulang na naririto at yung mga magulang na nakikinig sa akin at nanonood, sana magkaroon kayo ng family rule. Pag family meal, baba ang cellphone. Walang gagamit ng cellphone. Alam nyo, meron akong alam, mga magkakaibigan, pag sila'y kumain sa restaurant, ilalapag ang cellphone sa gitna, ang sumagot sa cellphone, siya ang magbabayad. Di walang gustong sumagot ng cellphone, no? Walang gustong mag-text. Pag ginalaw mo ang cellphone mo, nag-text ka, sumagot ka sa tawag, ikaw ang taya. Maganda sigurong gawin natin yun no? Kasi bakit hindi na tayo nakakapakinig sa iba? Bakit ang mga pamilya hindi na nakakakwentuhan? Kasi merong ibang pinagkakaabalahan. Kaya tuloy yung pamilya, hindi na nagkakausap. Hindi na natatanong, kumusta ang maghapon mo? Kumusta ang school? Anong natutunan mo? Anong experience mo? Mami, kumusta ka ngayon? Kumusta ang trabaho, daddy? Wala na yun Bakit? May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kumisan, ganun din ang nangyayari sa atin sa salita ng Diyos. Ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nagsasalita siya sa pamamagitan ko ng mga pari na nangangaral. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin. Nagsasalita ang Diyos sa mga trahedya na nangyayari sa ating buhay. Pero kuminsan, lumalampas ang mensahe ng Diyos sapagkat hindi tayo nakikinig. Tularan natin ang mahal na Birhen. Marunong makinig sa salita ng Diyos. Pero hindi po natatapos doon. Idinugtong na Jesus, pinagpala ang marunong makinig sa salita ng Diyos at magsabuhay nito. Tatanungin ko nga kayo, kayong mga taga Bulacan, kayong mga taga Laguna, ng deboto ng mahal na Birhen, sa dinami-dami ng mga salita ng Diyos na napakinggan nyo, siguro naman linggo-linggo nagsisimba kayo, Baka iba nga sa inyo, araw-araw pa. No? Sa dinami-dami ng salita ng Diyos, sa dinami-dami ng pangaral ng pari na napakinggan ninyo, ilan na doon ang inyong naisabuhay. Ayan. Sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Ang hindi magpapatawad ay hindi tatanggap ng kapatawaran. Sige nga. Hanggang ngayon ba, meron pang tao kayong hindi pinatatawad? Ay, Father, pinatawad ko na yun. Kaya lang, pag nakikita ko ang mukha, naaalala ko yung ginawa niya sa akin
No, di ba? Kumukulo ang dugo ko eh. Hindi yun pagpapatawad kasi may galit ka pa. Napakinggan natin ang Panginoon, no? Na mahalin mo ang iyong kapwa. O sige nga, wala ka bang chinismis? Ikinuwento? Ginawa ng kwento? Hindi mo ba ginawa ng kwento si Father Ricky? O baka si Father Jay, ginagawa nyo ng kwento? Nawala na naman ang pari namin. Ako, saan kaya nagpunta? Malay nyo, nag-retreat. Yan. Kumisan, yung mga taong simbahan, yung pa ang, nuknukan ng mga chismoso at chismosa. Pero sabi sa atin sa salita ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi ba't pagmamahal yung igalang mo ang kanyang reputasyon? Ingatan mo ang kanyang dignidad? At huwag mo siyang igawa ng hindi totoong kwento? Kumisan, magaling tayo mag-imbento ng kwento at mahilig din tayong makinig sa mga fake news. See? Pakikinig, pagsasabuhay, daan sa pagpapala. Hindi man natin dinala si Jesus sa sinapupunan natin, hindi man natin pinasuso si Jesus, maituturing pa rin tayong pinagpala sa mata ng Diyos kung tayo ay nakikinig at nagsasabuhay ng salita niya. Hilingin natin ang panalangin ng mahal na Birhen upang tayong lahat, lalo na ang mga deboto sa Kanya, ay maging tunay na halimbawa ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos.